Okay, so ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so today is April uh, April no, today it's May 6, 2020. Okay? So first guys, magpapakilala ko muna ako sa inyo. I am new I am your new vlogger and YouTube na ifa-follow nyo, charot. So I'm Dong Bisaya. Okay, bakit po Dong Bisaya yung tinawag ko sa akin? Kasi I am proud na maging isang Bisaya, no? And proud tayo kung saan tayo, wag nating ikahiya. And I came from Samar, from Paranas Samar, Western Samar po yun. So right now, this is my first videos, no, na i-upload ko sa YouTube. So official na po ito. Okay? So nandito na tayo. Hi, kamusta kayo? Okay lang ho ba kayo sa sa pangyayari ngayon, no? Close lang natin. Okay guys, so kamusta kayo? Kamusta yung mga walang ginagawa dyan? Ano yung ginagawa nyo during the ECQ? Okay? Saan ko ba naisulat yan? Okay. So first, uulitin ko po ulit sa inyo. Siyempre, introduce ko muna yung sarili ko. Yung real name ko po is Christian Alegria. I from Samar, Western Samar, and my YouTube name it's Dung Bisaya, at saka sa vlog ko naman po is Christian Vlog, so hindi ko pa po yun napapalitan. Okay, so my background, nag-aral ho ako ng elementary sa Samar. Sa college naman, nag-aaral din ho ako sa Samar College in Catbalogan City. Okay. At nag-aaral po ako ay isa ho akong working student. Okay guys? Kung hindi nyo po alam na ako ay isang working student, no? So, bali, yung trabaho ko po, it's like magsaing, maglinis ng bahay, maghugas, maglaba. So, pinagdaanan ko din ho yan. So, after nyan, yung sweldo ko po nun is 1,000. Biruin nyo, di ba? 1,000 yung sweldo ko. And it's like, doon ako pinag-aral ng amo ko sa semi-private school. Yan po yung Summer College, which is yung parang one sem niya, whole year na ata niya or something like that is 12,000. So, yung 1,000, paano ko po pagkakasyahin yun? Unang-una po, Xerox pa lamang po, di ba? Kasi wala naman ho akong sariling libro, wala naman ho ako sariling pambili, di ba? At saka paano yung uniform mo, panggastos mo araw-araw, tricycle or kung sumasakay man, di ba? Syempre konting snack or something ganon. So pambili ng sabon mo. So doon pumasok sa isip ko, paano ko pagkakasyahin yung 1,000? And nung nag-aaral po ako, yun po ay 18 units lamang po. So hindi siya fully 24 units, no, every sim. So yun lang po yung binigay sa akin is 18 units. So kulang ako ng 6 unit. Okay, and so back ulit tayo, no, napunta agad tayo doon. So yun, so ako po ay tatlo kaming magkakapatid. Ako po ay may kapatid ho akong dalawa, kapatid sa nanay, at isa lamang ho akong anak sa aking tatay ngayon. Okay? And yun, nasabi ko na yung simple background ko. So yung mga experiences ko naman po, no, sa trabaho, pumunta ho ako dito nung para alam nyo lang at least, no, pumunta po ako dito ng 2008 November. Pumunta po ako ng Maynila, wala akong kaalam-alam. At doon po ako tumuloy sa tito ko sa may Intramuros. So pagdating ko doon, kinabukasan naghanap ako ng trabaho, which is hinatid ako ng asawa ng tito ko from their house
hanggang dun sa may tulay ng Quiapo ba yun? Oo. So, di ako naman, yung confident ko talaga is gusto ko makahanap ng trabaho. And that's the time na naloko ako. Okay? Kasi syempre, from province ka. So, naghanap ako ng trabaho. And that time, naaktuhan ako nung mga nagbibigay ng flyers. Binigyan ako ng flyers at tinanong ako. In-interview naman ako. Ako naman, hindi ko naman alam na ganon. Ayun, nabingwit. Oo, syempre ang nasa utak ko ay trabaho, di ba? And guys, di sinamahan ako doon sa floor na yun. At saka guys, hindi ko alam kung saan ako napunta noon, anong floor. Okay? So, okay guys, so after noon, in-interview na ako. Sabi, ano daw ang gusto kong position? Ako naman, ambisyoso. Office staff ang gusto ko. Ito naman, ay sige, may mga answer pang nalalaman, meron pang exam na nalalaman. Ako naman, tapos na, kasi hindi naman sa pagmamayabang, alam ko naman na kahit paano ay nasagutan ko naman yung binigay nila. So after niyan, tinawag ako, kinausap na ako, din tapos na yung interview, ganito ganyan. Hinihingi ako ng 50 pesos para daw sa lagayan ng requirements, para daw makapag-start na ako. Ito naman yung gusto makapaghanap ng trabaho, binigay ko naman ng 50 pesos. Maya-maya ay sinabihan ako, gusto mo na ba mag-start as soon as possible? So kailangan natin magpa-medical. Yung medical natin is nasa 1 to ata yung medical na yun. Ako ay meron akong perang natitirang 700. Ako naman ay hindi ko alam. Sabi ko po, kasi 700 para lang may matera na 100 sa akin pamasayan. Sabi ko lang, ma'am, okay lang po ba na 600 muna yung i-down ko, kalahati? Kasi yun na lamang po yung pera ko. Sinabi kagad, oo, walang problema. So, bukas yung kulang, balikan mo na lang o ganito, ganyan. Di ako naman, hindi ko naman alam. Binigay ko. At ang ito pa, pagbaba ko ng elevator, hindi naman ako marunong gumamit. Di kinakabahan ako pati. Sabi ko, hindi ako marunong gumamit ng elevator. Di ang ginawa ko, nag-antay ako na may sasakay doon. Hindi ko alam kung pababa o pataas yung elevator na yun. And the worst thing is, hindi ko rin alam kung saan akong bababa. Basta ang tinandaan ko lang may lamesa, which is yun na pala yung front desk nung gusaling yun. Sa awa ng Diyos, nakababa ako, nakita ko yung desk na yun, yung front desk na yun. Sabi ko, ay salamat, ito na yun. Umuwi na ako sa bahay. Sabi ko sa tito ko, ay, tito, ako'y nakapaghanap na ng trabaho. Sabi niya, kamusta yung paghahanap mo? Okay lang, sabi ko, mag-start na ako as soon as possible. At saka, magpapamedical na ako, sabi niya. Unang tanong niya kaagad, ano yung medical mo? Di ba kaka-apply mo pa lang? Magpapasa ka pa ng requirements bago ka mag-medical. Sabi daw, medical daw muna unahin. 1-2 yung medical. Nagbigay na ako ng 600. Patay. Ako'y nagalitan. Bakit nagbigay ka agad ng 600? Sabi niya. Dapat pag nagbigay ka ng pera, nandun ka na mismo sa pagmimedikalan mo, doon ka magbibigay. Ito naman uto-uto, wala na. Nangyari na ho yun, di ba? So guys, yun yung mga nangyari sa akin, no? First time ko sa Maynila. Pang 2 days ko pa lang po yun. Lakas ng loob ko, di ba? Ang ginawa ko, pabalik naman nung tapos na ng interview ko doon. Hindi ko na kwento, no? Ang ginawa ko doon is, naglakad ako kasi hindi ako marunong sumakay. Nilakad ko siguro it takes, pero mabilis naman ako maglakad, hindi naman siya nag-isang oras. So nilakad ko basta tinandaan ko lahat ng mga dinaanan namin. Kaya guys, yung mga pinagdaanan natin sa buhay, huwag nating ikahiya na i-share sa iba yon, kasi natural o normal yun na pinagdaanan natin. And that's the time na ngayon ay yung mga pangarap natin sa buhay ay kailangan natin pagsumikapan at kailangan natin ipakita na kayang-kaya natin. At higit sa lahat, tayo ay may takot sa Diyos at tayo ay gumawa ng mabuti. At kung tayo man ay nagkaroon ng mali sa iba, humingi ng tawad at tsak na tayo ay patatawarin nila. At ang importante dito, wala tayong inaapakan na tao.
tayo ay sumusunod sa tama at tayo ay honest sa sarili at maging sa ating pamilya. Okay guys, so hanggang dito na lang muna. And thank you for watching, and please don't forget to subscribe my YouTube channel, it's Dong Bisaya, and also to my Facebook blog, it's Christian Vlog. Thank you, bye bye.